Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Exit Clearance Certificate (ECC) sa Pilipinas. Ito ay gabay para sa mga Japanese national na asawa ng Pilipino. Ano ang Exit Clearance Certificate o ECC? Ang Exit Clearance Certificate ay isang dokumentong ini-issue ng Bureau of Immigration sa Pilipinas. Ito ay nagpapatunay na ang isang dayuhan ay walang pending na immigration case, walang legal na hadlang sa pag-alis ng bansa, at nakasunod sa mga immigration rules ng Pilipinas. Sa madaling sabi, bago payagang umalis ng Pilipinas ang ilang dayuhan, kailangan muna nilang kumuha ng ECC. Sino ang kailangang kumuha ng ECC? Karaniwang kailangan ng ECC ang mga foreign nationals na nanatili sa Pilipinas ng mahigit 6 na buwan. Tourist visa holder na paulit-ulit na nagpapa-extend ng visa. May temporary visa, ngunit kinakailangan kumuha ng clearance bago umalis. May immigrant o non-immigrant visa na kinakailangan ng BI na kumuha ng ECC bago bumiyahe. Paano kung Japanese citizen na asawa ng Pilipino? Maraming nagtatanong, Japanese po ang asawa ko, kailangan pa rin ba niya na kumuha ng ECC? Narito ang sagot. Ito ay depende sa kanyang immigration status at haba ng pananatili sa Pilipinas. Halimbawa, kung tourist visa lamang ang hawak, kung ang Japanese spouse ay pumasok bilang turista at patuloy lamang na nag-e-extend ng visa at umabot na ng mahigit 6 na buwan ang pananatili sa Pilipinas, karaniwan kailangan niyang kumuha ng ECC bago umalis ng bansa. Hindi otomatikong exempted ang isang Japanese citizen dahil lamang asawa siya ng Pilipino. Kung may non-quota immigrant visa or 13A, permanent resident visa bilang asawa ng Pilipino, maaaring iba ang requirements depende sa kanyang visa status at haba ng pananatili. May mga sitwasyon na hindi ECC ang kailangan, kundi iba pang travel clearance o permit, kaya mahalagang alamin muna ang eksaktong visa classification. Bakit kailangan ng ECC? Layunin nitong tiyakin na wala kang immigration violation. Kumpleto ang records ng visa extensions, wala kang unpaid penalties, wala kang pending deportation o legal case, at maayos ang iyong immigration record bago umalis ng Pilipinas. Mga karaniwang requirements. Maaaring magbago ang requirements depende sa sitwasyon. Ngunit kadalasang hinihingi ang original passport, photocopy ng passport, bio page, photocopy ng latest visa, photocopy ng latest arrival stamp, official receipts ng visa extensions kung mayroon, accomplished application form, passport size photos kung kinakailangan, at ang bayad sa kaukulang fees. Maaari ring humingi ang Bureau of Immigration ng iba pang dokumento depende sa kaso. At saan naman ito kukuha? Maaaring kumuha ng ECC sa Bureau of Immigration. Kung nasa Metro Manila, isa sa mga pangunahing tanggapan ay ang Bureau of Immigration Main Office sa Intramuros, Manila. Mayroon ding ilang satellite offices na tumatanggap ng application depende sa uri ng ECC. Gaano katagal ang proseso? Depende ito sa immigration status, sa dami ng aplikante, kung kumpleto ang requirements, kung may kailangang beripikahin. Mainam na huwag maghintay hanggang sa mismong araw ng flight bago mag-apply. Magkano ang babayaran? Nagbabago ang immigration fees depende sa uri ng visa, sa haba ng pananatili, sa nationality, classification ng aplikante,
at iba pang applicable fees. Mas mabuting alamin ang kasalukuyang singil sa Bureau of Immigration bago mag-apply. Ano ang mangyayari kung walang ECC? Kung kinakailangan ang ECC ngunit wala nito, maaaring hindi payagang makaalis ng Pilipinas. Ipabalik muna sa Bureau of Immigration upang kumuha ng clearance. Ma-delay o makansela ang biyahe. Magkaroon ng karagdagang bayarin o penalties kung may immigration issues. Halimbawa ng sitwasyon, isang Japanese citizen ang nagpakasal sa isang Pilipino. Pumasok siya sa Pilipinas bilang tourist. 2 buwan lamang ang ibinigay na initial stay, kaya paulit-ulit siyang nagpapa-extend. Lumampas na siya ng 6 na buwan sa Pilipinas at ngayon ay babalik na sa Japan. Sa ganitong sitwasyon, malaki ang posibilidad na kailangan niyang kumuha ng Exit Clearance Certificate or ECC bago siya payagang makaalis ng Pilipinas. Mahalagang paalala, ang pagiging asawa ng Pilipino ay hindi otomatikong nangangahulugang exempted sa ECC. Ang pangunahing basihan ay ang immigration status at haba ng pananatili sa Pilipinas. Siguraduhin kumpleto ang passport, visa records at iba pang dokumento bago mag-apply. Makipag-ugnayan sa Bureau of Immigration kung may espesyal na sitwasyon o kakaibang visa classifications. Sa kabuuan, ang Exit Clearance Certificate ay isang mahalagang dokumento para sa maraming foreign nationals na aalis ng Pilipinas. Para sa mga Japanese national na asawa ng Pilipino, ang pangangailangan ng ECC ay nakadepende sa kanilang visa status at haba ng pananatili sa bansa. Kung ang isang Japanese spouse ay nanatili sa Pilipinas ng mahigit 6 na buwan bilang tourist at nag-extend lamang ng visa, karaniwan ay kailangan niyang kumuha ng ECC bago bumiyahe palabas ng bansa. Upang maiwasan ang abala sa airport, makabubuting ihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento at kumonsulta sa Bureau of Immigration bago ang nakatakdang pag-alis. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat.